Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Luke chapter 2 verse 8 and 9. Sabi dito, nung nagpakita ang anghel sa mga pastol, malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagniningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lang ang pagkatakot nila. So dito, nung napakita ang anghel at biglang silang nasilaw sa liwanag at kinausap sila na sinamahan ng isang hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. At yung mga shepherds, sila yung witness na yun yung pinakaunang Christmas at hindi yan ordinary at extraordinary nangyayari. Yun yung nangyayari sa atin bilang Kristiyano, yung celebration na naging extraordinary lang nung dumating ang Panginoon. Nung nangyari yon, yung shepherd, nakita nila yung Christmas as a worship celebration. Yung first Christmas na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, yung mga shepherd, nasilayan nila, nagkaroon ng shepherd celebration. Malaking hukbo ng langit kasi pinalibutan sila ng anghel. Pinalibutan sila kasi yung isang malaking worship celebration kasi inipananganak ang Jesucristo na ating tagapagligtas. At yun yung Christmas. Kailangan nakapokus yung pag-celebrate ng Christmas sa pagdating niya, sa pag-aalala sa pagsilang niya. Hindi yung mga party na events na hindi okay lang yung parang reunion sa pamilya, pero kailangan bilang mga Kristiyano, you have to put back yung talagang Christmas na hindi mawala yung presensya ng Panginoon, na dahil sineselebrate natin ito dahil kay Jesus Christ. Nakasenter lang sa Kanya dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sa atin, na dahil tinubos niya ang mga kasalanan natin ng sanlibutan. At binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Ginawa niya tayong mga naglilingkod sa Kanya. So, as a worship celebration, kailangan nakapokus yung Christmas celebration na yung Diyos yung napaparangalan at naitatanyag sa pagdiriwang ng Pasko. So, as this sign of greatness, of joy, and dahil magandang balita yun yung good news na yung great joy para sa lahat ng tao, dahil nagkaroon ng kapanganakan ni Jesus Christ. Kaya dapat ang tingin natin sa pag-celebrate ng Christmas ay good news, kasi ang ipinanganak sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas, dahil mapapahamak tayo at mapaparusahan kasi walang magsisave sa atin, na kailangan natin ng tagapagligtas at i-rescue tayo sa mga kasalanan natin.
para tubusin ang mga kasalanan natin at tagapagligtas. At yung Christ na siya yung inanoint na maging hari ng buhay natin, para pagkariin ng buhay natin. So, yung Panginoon ang dapat nasusunod, hindi yung makamundong mga kagustuhan natin. At isa great joy kasi ang pagiging Kristiyano, hindi yan dapat ikinakahiya. Kailangan yan sinishare. At yung pagkakaroon ng yung sentro ng buhay natin ay dapat nasa Panginoon. Ang pagsa-celebrate ng Pasko naman, hindi yan ordinary. Minsan lang yan nangyayari sa isang taon na sa paggunita ng pagkapanganak ni Jesu Kristo. At kailangan natin siyang paglingkuran. Na tuwing Christmas celebration, kailangan ipakita natin na nagagalak tayo. Sineselebrate natin kasi ito yung nag-reflect na ng great joy, good news. Kasi ang Christmas kaya yan pinagdiriwang dahil Christmas, meaning Christ, Jesus Christ. So, huwag nating hayaan kung lumipas ang Christmas na hindi na celebrate ang paggunita natin sa kapanganakan ng ating ni Jesus Christ. So, kaya nga nagtitipon-tipon tayo ng buong pamilya. Kasi kailangan worship together. Yung nagsama-sama tayo para magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At napakaganda pagka ganito yung sama-samang pamilya na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos at siya ang pinaparangalan. Siya ang pinapasalamatan dahil sa pagdating niya, tinubos ang ating mga kasalanan at nagkaroon ng great news na lahat ng kasalanan natin tinubos niya. So, ang Christmas, sineselebrate yan by Christ. So, kailangan hindi ordinary. Kailangan extraordinary yan. Ino-honor dapat natin sa Lord Jesus Christ kasi nag-reflect yan ng good news at ligaya sa buhay natin. Dapat kasi yung celebration natin dapat yung sobra-sobra, yung sagad hanggang langit kasi He is the reason kung bakit nagkakaroon ng ganitong seasons. Because of Jesus Christ. Because He is born. And this time, this Christmas, ito yung pagmamahal ng bawat isa. Yung matutunan natin dito, yung seasons ito ng pagmamahalan, pagbibigayan, at pagkakaroon natin ng everlasting life. So, dahil yun yung pagkapanganak ni Jesu Kristo na nag-save sa atin, sa ating mga kasalanan. So, wag natin kakalimutan na ang pag-celebrate ng Christmas,
because of Jesus Christ, because of His burn of this world, na